Isaiah 55 verse 9. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and your thoughts are higher than your thoughts. Kung papansinin natin, minention doon yung heaven, na mas higher daw than the earth kung saan tayo nakatira. So, ibig sabihin, yung ways and thoughts niya na mas higher than ours is hindi kaparaanan ng mundo o hindi kaparaanan na nakasanayan natin dito sa mundo, pero yung kaparaanan niya is kaparaanan sa langit. So, ibig sabihin, yung ways and thoughts ni God para sa atin is para i-prepare tayo sa totoong buhay at identity natin na nasa langit. Na ang gustong ipakita at ipaintindi ng Diyos sa atin dito is kahit ano daw ang gawin natin dito sa mundo, may failures talaga, may magme-messed up talaga, may disappointments, may hurt, and may pain. At inaalaw ni God lahat ng yan na maranasan natin dito sa earthly life natin para matuto tayong tumakbo sa kaparaanan niya. Matuto tayong magtiwala sa kaparaanan niya at sa kalooban niya. Na it is a hope for us, knowing na lahat ng gagawin natin dito sa mundo is destined to fail, destined to end. Kahit gaano pa kaganda yung mga careers na meron tayo ngayon, mag-e-end at mag-e-end yan. Ngayon, meron tayong hope na ang ginagawa pala ni God, ang ways and thoughts pala ni God para sa atin is piniprepare niya tayo dito sa mundo na i-receive yung life, perfect life na meron tayo sa langit. Inihanda niya sa atin sa langit. So, ang pinaka-bottom line pala, dahil wala tayong magagawa eh. 'Di ba? Lahat tayo papalpak, lahat tayo pumapalpak. Walang kahit na sinong taong hindi pumapalpak. So, dahil wala na tayo talagang magagawa sa fact na yon, sa reality na yon na we're all destined to fail. We are all destined to end our careers, our hopes, our dreams here on earth. Kaya binigyan tayo ngayon ni God ng hope na His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Na yung ways and thoughts na meron siya sa atin is hindi natatapos dito sa mundo. Is hindi para supportan yung mga pansarili nating trip dito sa buhay natin dito sa mundo. Pero para i-prepare tayo sa totoong buhay na meron tayo na pinirepare niya sa langit. So, ano pinapagawa sa atin ni God ngayon? Tumigil tayo sa mga ginagawa natin, tapos antayin lang natin yung ways niya, yung thoughts niya? Hindi. Kung nasan ka ngayon, kung ano ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy mo yan, pero make it sure na hindi ka niya nilalayo sa totoong kalooban, sa totoong pinapagawa sa'yo ni God. Na i-make sure natin na sa lahat ng ginagawa natin dito, is ginagawa natin hindi para sa sarili natin, pero iyon yung pinapagawa sa atin ni God. Na sinasama natin si God, actually hindi lang sinasama pero sinusunod natin si God sa buhay natin. Kasi alam niyo kung bakit rin naman tayo masyadong na-frustrate sa buhay natin dito sa mundo, na kapag may nangyari sa atin, may naranasan tayo, talagang parang guguho tayo. Kasi inaangkin natin yung buhay natin as if nasa atin. Na parang hindi tayo mawawala sa mundong to. Na kung matututunan lang natin na ipaubaya lahat sa Diyos, ipaubaya lahat kay God, ang gagawin lang natin is sumunod sa pinapagawa niya sa atin. Kahit anong mangyari sa atin, mabalik man yung credit sa atin o hindi, mabalik man yung mga pinaghirapan natin o hindi, alam natin na ang Diyos ang magbabalik sa atin nun kasi lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya, hindi para may makuha lang tayo. Hindi para mag-benefit lang tayo. Eh kung may buhay naman pala tayo dun sa langit, ba't hindi na natapusin ni God at kunin na lang niya tayo lahat dito, dun na tayo sa langit? Kasi ang sakit-sakit na, ang hirap-hirap na ng buhay dito sa mundo. Wala namang hindi nahihirapan. Lahat naman tayo nasasaktan, lahat tayo nahihirapan na. Pero come to think of it, hindi lang naman puro hirap at sakit yung nararanasan natin dito eh. Kahit hindi natin deserve, somehow binibless pa rin tayo ni God kahit ang titigas na ng ulo natin. Na inaalaw pa rin ni God tayong mag-enjoy sa buhay natin dito. Pero ang gusto niyang maintindihan natin, na hindi tayo taga dito, taga langit tayo. Ang totoong buhay natin hindi dito sa lupa kundi sa langit. Kaya hindi natin kailangan idepende yung worth natin, yung identity natin sa estado natin dito sa mundo. Pero ang kailangan natin laging intindihin kung ano yung estado natin sa harapan ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos na bakit siya na lang parati, siya na lang palagi. Yung mga nagmamataas sa Diyos, wala kayong mapagmamalaki sa Diyos. Kasi nasasaktan din kayo, nahihirapan din kayo, naaapektuhan din kayo. Ang dami natin masyadong pinaglalaban. Ang dami natin masyadong pinagkakaabalahan. Kaya tayo napapagod, kaya tayo masyadong nasasaktan. Kaya ang dami nating nararanasan na hindi naman na sana natin dapat nararanasan.
Pero si God, isa lang yung pinapagawa niya sa atin, sumunod. At lahat ng hirap na pagdadaanan natin doon, lahat yun binibenefit tayo. Lahat yun pinapalakas tayo. Lahat yun nire-ready tayo sa kung ano yung magandang inihanda sa atin ng Diyos.